Kamusta ka na, Kuya Roms? Silent subs mo rin ako, Kuya. Madalas akong makinig sa mga istorya mo. Magaganda at pang open-minded lang talaga yung iba mong kwento. Nalilibang ako at marami akong natutunan. Sana magkaroon ka pa ng maraming mga nakakaaliw na mga kwento, Kuya Roms. Itago mo na lamang ako sa pangalang Renan. Dito ako lumaki sa Maynila na sa ngayon ay 27 years old na. Hiwalay ang parents ko, Kuya Roms. Ang mami ko ang nagpalaki sa akin. Ang daddy ko naman ay naiwan sa Cebu at marami siyang mga negosyo doon. Hindi naman siya nakakalimot na magbigay ng suporta sa akin. Lalo na sa pag-aaral ko hanggang kolehiyo. Pero ni minsan ay hindi pa kami nagkita. Pwera na lamang sa mga video calls. Pero isang masakit na pangyayari ang naganap sa buhay ko. Bago ako gumraduate ng college ay namatay ang mami ko sa isang car accident. Masakit man ay kailangan ko tanggapin. Nang magtapos na ako ng kolehiyo ay nag-decide ako na umuwi sa father ko sa Cebu. Sinadya kong hindi paalam kay daddy na ako ay uuwi. Alas 10 ng umaga nang ako ay dumating sa isang village na malapit lamang sa isang central business district ng syudad. Isang malaking bahay ang aking tinungo. Ito ang address ng daddy ko. Isang matandang babae ang nagbukas ng gate matapos akong mag-doorbell. Ako po si Renan. Nang marinig nga ng matandang babae na sa palagay ko ay nasa 50 na mahigit ang kanyang edad, naliwanagan ang kanyang itsura na kanina lamang ay nagtatanong kung sino ba ako. Renan, ikaw na ba yan? Nako, ang laki-laki mo na at ang tangkad mo pa. Kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Pogi din, hehe. Salita ng matanda na nagpakilalang si Aling Inday. Kaagad niyang pinagbuksan ang gate para papasukin ako. Nasaan po ang daddy ko? Pumasok siya sa trabaho, mamaya mga alauna nandito na yon. Pinapasok muna ako ni Aling Inday sa loob ng bahay. Namamangha ako sa ganda ng interior design nito. Mamahalin ng mga muebles. Ang paintings na nakasabi sa dingding ay bibihira lamang nakikita at gawa ito ng mga kilalang pintor. Tumuloy kami sa dining area ng bahay. Kaagad na naghanda ng makakain si Aling Inday. Habang kumakain ako ay kinakausap niya ako at nagkukwento naman siya. Kwento ni Aling Inday. 2 taong gulang pa lamang daw ako noon na maghiwalay sina mami at daddy. Siya ang tagapag-alaga ko. Matagal na rin siyang naninilbihan sa pamilya ng daddy ko. Marami pang kwento si Aling Inday sa akin. Pagkatapos kong kumain ay nagpunta na muna ako sa banyo para magbawas. Pero nang akma ko ng buksan ng pinto ay bigla itong nagbukas. Hindi ko akalain na may ibang tao pa pala sa bahay. Nagulat ako nang lumabas siya mula sa banyo na bagong ligo. Isang magandang babae ang aking nakita na natatakman ng tuwalya ang kagandahan ng kanyang katawan. Nagkatinginan kami bigla nang muntikan ng magdikit ang aming mga katawan na nagkasalubong ng hindi sinasadya. Napangiti siya bigla sa akin nang makita niyang napatulala ako sa kanya dahil sa sexy at ganda niya. Ma'am Marjorie, siya pala si Renan. Renan, si Ma'am Marjorie ang asawa ng daddy mo. Si Aling Inday ang nagsalita. Pero nagulat pa rin ako dahil hindi ko inaasahan na nag-asawa na pala uli si daddy. Sa bagay, may kanya-kanya na kasi kaming buhay at hindi na niya kailangan pang ipaalam sa akin yon. Bata pa at maganda si Marjorie na sa palagay ko ay hindi naman nagkakalayo ang edad naming dalawa. Tumuloy na ako sa banyo at si Marjorie naman ay tumuloy na rin sa itaas
para magbihis na. Paglabas ko ng banyo ay nag-ikot-ikot ako sa bahay. Pagkatapos ay lumabas na ako sa paligid. Nagawi ako sa swimming pool. "Hi Renan, halika magkape tayo." Tawag sa akin ni Marjorie. Hindi ko akalain na may anak pala si Nas. Na cute, nakagaya mo. Hehe. Muling salita ni Marjorie sa akin. "Hindi ba ako nabanggit sa'yo ni Daddy?" Sagot ko. Siyempre, sinabi naman niya sa akin lahat pero hindi ko naman akalain na ganyan ka. Matangkad, pogi. Younger version ka ni Nash. Medyo may kalandian din pala itong si Marjorie. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang ganitong klaseng babae. Asawa siya ni Daddy at ayokong bigyan niya si Daddy ng sakit ng ulo. Maya-maya ay dumating na si Daddy. Kaagad na niyakap ako. "Kamusta ka na anak? Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta sa burol ng mami mo. Sobrang busy talaga. Anong plano mo?" "Okay lang Dad. Plano ko sana na dito muna ako bago ako maghanap ng trabaho sa Maynila." "Okay, tamang-tama para makabawi rin ako sa iyo anak. Sa mga panahong hindi kita nakakasama, welcome ka dito sa bahay." "Siya nga pala anak, si Marjorie, asawa ko. Nagkakilala na po kami Dad kanina." "Okay naman pala kung ganon. Sandali, maiwan ko na muna kayo." Sandaling pumasok na sa bahay si Daddy, nagpatuloy naman kami sa pag-uusap ni Marjorie. "Alam mo, hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa'yo. Alang ang tita, alang ang mami." Natawa naman si Marjorie sa akin. "Nakakatuwa ka naman, hihi. Mars na lang. Bahala ka, wag lang mami at tita. Sobrang awkward nun. Halos magkasing edad lang tayo, Renan." "Sige, Mars na lang." Seryoso kong sagot. Ilang saglit lang ay napansin ko si Daddy na nakatingin sa amin ni Marge. Nang mapatingin ako sa kanya ay tinawag niya ako. Nang pagkalapit ko sa kanya ay isinama niya ako sa garahe. Namangha ako sa mga sasakyan ni Daddy. "Anong gusto mo dyan anak? Teka, marunong ka ba mag-drive?" "Marunong Dad, bago ako mag-grad sa college ay in-enroll ako ni Mami sa driving school. Wala pa nga lang yung license ko." "Walang problema. Ang importante, marunong ka na mag-drive. Madali na yung lisensya. Hindi naman nahalata kapag nasa kotse ka na. Huwag ka lang ma-involve sa mga aksidente sa kalsada." Pawang mga mamahaling kotse mga ipinakita ni Daddy sa akin. Gusto ko lang naman sana yung simple lang. Hindi naman kasi ako mayabang na tao. "Karamihan dyan hindi ko pa masyado na ilalabas anak. Kaya ikaw na bahala kung ano ang gusto mo." Kinabukasan, maaga kaming umalis ni Daddy para mag-jogging at maglaro na rin ng basketball. Masayang masaya si Daddy dahil aniya may kasama na rin daw siya sa pag-i-exercise niya. Kumain na rin kami sa labas. Masayang masaya din ako dahil nakasama ko na rin si Daddy. Lumipas pa ang mga araw na naging pare-pareho na lamang ang routine ng buhay ko. Kapag wala si Daddy, kami lamang tatlo ni na Aling Inday at Marge ang naiiwan sa bahay. Kaya naman, lalo kaming naging close ni Marge. Pero naboboard din ako sa ganitong buhay. Hanggang isang araw niyaya ako ni Marge na lumabas. Pupuntahan daw namin ang kaibigan niyang si Cristel. Hindi naman kalayuan ang bahay nila Cristel, mga 1 hour drive away lang naman. Nang makarating kami sa bahay nila Cristel ay kaagad naman akong ipinakilala ni Marge. Maganda si Cristel, classmate sila dati ni Marge noong college sila.
Ayon sa kanila, na mga oras na yon ay mag-isa lamang si Cristel sa bahay nila. Wala rin ang mami at daddy niya. Wala naman kaming ginawa kundi ang kumain lang at magkwentuhan ng kung ano-anong mga bagay. Hanggang sa napag-usapan nila ang tungkol sa S. Medyo liberated itong dalawang to. Hindi na sila nahiya sa akin. Ako na lang nahihiya sa kanila. Pinag-usapan nila ang mga fantasy nila. Pero okay naman, gusto ko yung vibe ni Cristel at tila ba ganun din siya sa akin. Hindi nagtagal ay tumunog na ang cellphone ko. Si Daddy ang tumatawag sa akin. Kaagad ko itong sinagot, hinahanap na niya kami at pinauuwi na. Kaya umuwi na rin kami ni Marge. Pagdating sa bahay ay kaagad na umakyat si Marge sa kwarto kung saan naroon si Daddy. Kinausap naman ako ni Aling Inday. Huwag ko daw sundin ang mga kagustuhan ni Marge, baka mag-away kami ni Daddy. Baka daw magalit sa akin. Kinabukasan, maagang umalis si Daddy para pumasok sa trabaho. Nakita ko na naman si Marge sa swimming pool na naliligo. Kaagad niya ako niyaya na maligo din, samahan ko daw siya. Pero tumanggi ako at naupo na lamang sa gilid. Nang umahon mula sa pool si Marge ay namangha ako sa ganda ng katawan niya. Pero may napansin ako sa kanya na may mga maliliit siyang pasa sa kanyang braso. Marge, sinasaktan ka ba ni Daddy? Sabihin mo sa akin. Usisa ako kay Marge. Ngumiti lamang siya at sabay sabing, "Hindi, tumama lang ako sa pintuan kagabi." Ang akala ni Marge ay naniniwala ako sa kanya. Tumahimik na lamang ako at hindi ko na siya muling kinulit pa. Inisip ko, baka nagseselo si Daddy sa akin. Naawa naman ako kay Marge, baka hindi siya masaya kay Daddy. Kaya madalas itong naghahanap ng paglilibangan. Madalas ko nakikita si Marge na nagdidilig ng mga halamang bulaklak. Hanggang nagpaalam sa amin si Daddy na meron siyang business trip sa Manila. Isang linggo siyang mawawala. Gusto ko sanang samahan si Daddy pero tumanggi siya. Dito na lang daw ako at hindi naman ako kailangan sa pupuntahan niya dahil mga boss din ng mga malalaking negosyo ang kamiting niya. Nang wala na si Daddy sa bahay ay kaagad akong niyaya ni Marge na lumabas. Puntahan daw namin ang parents niya sa kabilang barangay. Pagkatapos ng halos kalahating oras na pagmamaneho ay narating namin ang isang bahay sa gitna ng bukid. May ilang mga bahay ang naroon pero malalayo ang agwat. May mga matataas na puno ng niyog ang palibot nito. Maganda ang bahay, hindi kalakihan pero bungalow style siya. Nang pagpasok namin ay wala namang ibang tao. Walang bakas na may nakatira dito. Malinis naman at maayos pero pakiramdam ko wala talaga nakatira. Hindi na lamang ako nagpahalata kay Marge. Sinabi niya sa akin na baka umalis ang parents niya. Madalas daw kasi umalis ang mga yon. In-enjoy namin ang mga sandaling magkasama kami ni Marge. Hindi ko rin alam kung bakit, Kuya Roms. Basta nagustuhan namin ang vibe ng bawat isa sa amin. Naglabas ng alak si Marge at nagtagay na lamang kami. Matapang ang inilabas niyang alak kaya tumanggi na ako sa mga sumunod na tagay niya. Natawa siya sa akin dahil mahina daw ako uminom. Sa totoo lang kasi, tinamaan kaagad ako sa alak na yon. Masayang masaya si Marge sa mga sandaling yon. Nakita ko kung paano siya tumawa
ng malakas. Hanggang pareho kaming natigilan dalawa. Nagkatitigan kami ng ilang segundo. Hanggang dahan-dahang lumapat ang mga labi niya sa mga labi ko. Hinalikan ako ni Marge, Kuya Roms. Hindi na ako nakatanggi pa dahil sa masarap ang ginawa niya. Nang araw na yon, Kuya Roms, ay may nangyaring bembangan sa aming dalawa ni Marge. Pero pagkatapos nun ay napapaisip ako. Isang malaking kasalanan ang nagawa ko kay Daddy dahil ang babaeng pinakasalan niya ay eto at magkasama kami. Gabi na rin kami nakauwi sa bahay. Nagtaka naman si Aling Inday. Tumawag daw si Daddy at hinahanap kami. Tumawag naman si Marge kay Daddy. Sinabi niya na nagpasama siya sa akin na magpunta sa magulang niya para dalawin. Hindi na naulit ang nangyari sa amin ni Marge. 3 araw pa lumipas ay muling nagaya si Marge. Sa pagkakataong ito ay diretsahan na niya akong sinabihan na gusto niyang magpabembang sa akin. Hindi ko magawang tumanggi kay Marge, Kuya Roms, kahit na alam ko na mali at magkakasala ako kay Daddy. Ayon kay Marge, mahal naman daw niya ang Daddy ko. Pero hindi na kaya ni Daddy na ibigay ang ligayang ibinibigay ko sa kanya. Magdamag kaming magkasalo sa ligaya ng aking stepmother. Pareho kami nag-enjoy sa ipinagbabawal na laman. Kinabukasan na kami nakauwi ni Marge sa bahay. Pero wala kaming kamalay-malay na naghihintay na pala si Daddy sa amin. Galit na galit si Daddy sa akin, mataas ang boses niya. Natakot kami pareho ni Marge. Kaagad na sinalubong niya ako ng sunod-sunod na suntok. Nang araw ring yon ay pinalayas ako ni Daddy sa bahay. Wala akong nagawa kundi ang umalis. Dahil wala naman akong pera ng araw na yon, naisipan ko na magpunta kay Cristel. Kaagad naman niya akong pinatuloy. Natawa naman siya sa akin nang ikinuwento ko lang lahat sa kanya. Dahil problemado ako ng araw na yon, ay ginawa lahat ni Cristel para aliwin ako. Pero sabi ko, kailangan ko ng pamasahe pabalik na Maynila. Baka sakali matulungan niya ako. Matutulungan kita. Pero nakatitig ng malagkit sa akin si Cristel, Kuya Roms. Dahan-dahang lumapit sa akin at naglapat ang aming mga labi. Hindi na ako nakatanggi pa kay Cristel. Nagpabembang siya sa akin. Alam mo, hindi naman problema, pinasok mo Renan sa Daddy Nash mo at kay Marge. Salita sa akin ni Cristel. Anong ibig mong sabihin, Cristel? Tanong ko. Pero hindi na ako sinagot pa ni Cristel. Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. Inabutan na ako ni Cristel ng perang kailangan ko pabalik ng Maynila. Habang nasa biyahe ako ay iniisip ko ang huling sinabi sa akin ni Cristel. Pagdating ko sa Maynila, kinabukasan ay kaagad akong naghanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos ay nakahanap naman ako kaagad. Ilang buwan pa ang makalipas ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Daddy. Umihingi siya ng pasensya sa nagawa niya. Sabi pa ni Daddy sa akin, pwede daw ako bumalik sa kanya sa Cebu. Humingi din ako ng tawad kay Daddy sa nagawa ko at nagkaayos na kami. Pero wala pa akong plano na bumalik sa Cebu. Pero sa tuwing maalala ko ang huling sinabi sa akin ni Cristel,
Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon, Renan. Napapaisip ako na bumalik sa Cebu.